Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Logs muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Regional, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalinga partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po. Kay Tita Mina Haramilio, ang tita kong Vayot, kay Mamita ng San Diego, California, and also to Manay Tere ng San Diego, California, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw nito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol kay Joel Salcedo, no? Ito'y patungkol sa isang taong wakwak na nag-iingay ngayon. Ang wakwak, ang isang wakwak, nag-iingay lamang yan ay pagkagutom. Naalala ko sa probinsya namin, totoo, nakakarinig ako ng yung mga humuhuni ng mga wakwak, yung wak, ganyan sa gabi. Yan ay mga gutom. Sila ay meron silang mga tinatarget, no? Mga tinatarget na gusto nilang sipsipan ng dugo. So, alam na natin, si Joel Salcedo kung bakit nag-iingay sa ngayon itong wakwak na taong to, kasi gutom. Meron akong audio clips, ipaparinig sa inyo. Ito ay galing doon sa live niya, no? So, after na natin napapakinggan, magbibigay tayo ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin to. Ayan po, hindi po, actually, ito po ay kusa pong mga dumarating, ito pong mga tao na to na sila po talaga yung mga nag-PPM po sa atin at kahapon po may dalawa akong kausap na magagandang senyora. Kumbaga, mga dalawang magagandang senyora from Paris, France at from Germany. At isa nga po dito ay ang sa taga-Germany na nagpadala po ng pera na to. Ito po yung resibo na ambil po dyan. Na ito po ay finalo up naman po doon at sabi nung sumagot sa kanya ay I think hindi na si Rob yung sumagot. So ito yung kanyang pinapakita, ito yung kanyang live na meron siyang ipinakitang resibo, nagpadala daw di umano ng pera sa kay Kalingap Rob. Pero dito dito sinasabi niya na I think hindi daw yata si Rob ang sumagot, no. So hindi siya sure dito na patungkol dito sa sumagot doon sa di umanong nagpadala ng pera. So pakinggan natin ulit. Mga kanyang admin ay wala daw dumating doon na pera. So, yung sinasabi niya, I think hindi si Kalingap Rob. So, dito pa lamang po, nagpapatunay na hindi siya sure dito kasi sabi niya, admin yata ni Kalingap Rob yung sumagot na sinasabi na walang perang dumating doon. So, sa mga ganitong pagkakataon, dapat hindi mo ipipinpoint mismo, hindi mo itathumbnail yung tao na si Kalingap Rob kung hindi ka sure. Kasi sabi mo, I think, no? Pagka sa court, hindi tinatanggap yung mga sinasabing I think, no? So, dapat siguraduhin mo, puntuhin mo, pangalanan mo kung ikaw ay mayroong inaakusahang tao. So, kaya hindi ibinabalik. Parang nakakapagtataka, hindi yung parang, nakapagtataka naman po na ang isang transaction through bank. So, binago niya parang, di ba? Parang nakakapagtaka or binago niya. Gaya ng sinasabi ko, dapat maging consistent, no? Kung tayo ay meron tayong inaakusahan, meron tayong ibinubulgar, hindi dapat magpapaligoy-ligoy, dapat direct to the point, no? Kasi gaya ng sabi ko, kung sa korte tayo, hindi tayo paniniwalaan kung may mga salita tayong sinasabing parang. Kasi kung lalabas diyan na parang hearsay, 'di ba? Siguraduhin mo kung ikaw ay magsasalita, siguraduhin mo gaya ng sabi ko, pinpoint dapat, no? Pinpoint mo dapat. Excuse me. Inulog sa bank account mo ay hindi mo marireceive. Kung kumpleto naman ang at walang pagkakamali ang mga details,
lalong-lalo na ang bank account. Ayan, sa BPI po ipinadala ni Ma'am. Nandiyan ka po ba, Ma'am? I think Ma'am Ason yun. Nakikita niyo po dyan, itong resibo na ito ay ipinadala. Ipinadala po. Ito po, ito po. Ito po, ayan. So nakikita niyo naman po, ano? Ayan po, pinadala po yan noong date ay March 27. Ayan po, ano, noong March 27, at dahil nakapangalan po dyan, ang recipient, ayan, nandiyan po, ang recipient na si Mr. Pogi. Nandito, no, ipinapakita niya dito yung resibo na ito. Nakatago yung pangalan ng nagpadala. Then, sabi niya yung recipient. Kitang-kita naman dito kung kanino nakapangalan. Pero hindi niya mabanggit Mr. Pogi. No? Sinasabi lang niya Mr. Pogi. Bakit? No? Bakit kaya natatakot si Joel Salcedo na banggitin yung pangalan ni Kalinga Prab? Anong dahilan? Anong ikinatatakot mo? May pinapakita ka ng resibo dyan, pero may mga itinatagong mga pangalan dyan. Ang pangalan ni Kalinga Prab na dyan, no, hindi mo itinago. Pwede mong basahin, bakit hindi mo mabanggit-banggit? Bakit gumagamit ka ng ibang pangalan, ng alias, or kung Pogi ang itinatawag mo, diretsahin mo. Gaya ng sinasabi ko, kung ikaw ay isang matapang nandiyan dyan, ipinapakita, nagbubunyag, no, nagbubulgar, no, ng mga ebidensya, banggitin mo na, diretsahin mo na, wala nang paligoy-ligoy dapat kung ikaw ay isang taong matapang, di ba? Ayan, may bilog po dyan yung ipinadala niya na nasa 10,000 pesos. Ang motibo ng pagpapadala po na ito ay para sa pabahay kay Rena. Since nga po naririnig natin sa kanila na ito pong pabahay na ito ay nagkaroon po ng problema at ay hindi na po nila ipinagkatiwala dito sa recipient ng pera na to. So kaya po kanilang at sila na yata po yung magpapabahay. Sila na directly na sila na yung magpapabahay, itong mga sponsor na to. Kaya po pinabawi nila yung pera na ipinadala dito sa recipient. So dito, no, dito sa sinasabi ni Joel Salcedo, na binabawi na ng recipient, no, ay binabawi na ng mga nagpadala ng pera sa kay Kalinga Prab, no, dito sa ito yung mga klaseng tao na parang kagaya kay Joel Salcedo dati, pinapainan lamang yung Kalingap, no. Yung mga may balak na wakwakin yung mga beneficiaries ng Kalingap, papainan yung Kalingap, kunwari mag-sponsor sa ngayon, pero pag nakatsyempo na ng pagkakataon, wawakwakin na. Ito yung style nila. Kagaya ni Joel Salcedo dati sa kina Lola Ligaya kay Jimel, no. Ito yung iisang pattern ang kanilang ginagawa, no. Iisang pattern ang ginagawa dito sa Kalinga para makapangwakwak. Ay hindi na po nila ipinagkatiwala dito sa recipient ng pera na to. So kaya po kanilang at sila na yata po yung magpapabahay. Sila na directly na sila na yung magpapabahay ng mga sponsor na to. Kaya po binabawi nila yung pera na ipinadala dito sa recipient. Ngayon, ang pagbawi po ay meron po pang mga pera sa kanila na hindi po ibinabalik, although may naibalik naman, pero meron pa pong hindi ibinabalik dahil zero balance na daw doon. So ibig sabihin wala nang pera. At hindi ko alam kung pinakita nila ang transaction. Dito hindi na naman siya sigurado. Sabi niya dito hindi ko alam kung ipinakita yung transaction. So dito sa mga ganitong pahayag dito ni Joel Salcedo, ang dami-daming butas. No, ang daming butas, ibig sabihin hindi siya sigurado sa kanyang mga sinasabi, hindi siya sigurado dito sa kanyang ebidensya. Maaari itong ebidensya na ipinapakita dito ni Joel Salcedo galing basurahan lamang.
no? Kasi hindi nga siya sigurado dito sa kanyang sa kanyang pamamahayag dito. Makikita natin na ay parang bulong-bulong lamang sa kanya. Nadampot lamang niya sa karsada kung saan-saan. So hindi tayo magtataka kung itong resibo na ito na kanyang ipinapakita ay galing lamang ng basurahan, di ba? May transaction doon na lumabas, parang napaka-imposible na hindi yun mag-appear sa kanilang bangko, ano? Yung transaction na dumating. Minsan kasi doon sa date na yun, baka sa dami nung dumating, napunta doon sa taas. Or baka doon sa date na kung kailan hinulog, baka nag-appear siya ng mga ilang araw. So, ang ano dyan is, meron naman dyan na mga transaction information or yung number, no? Yung number doon na transaction number na yun or na doon yun makikita at mapagtatagni-tagni mula doon sa resibo hanggang at doon sa kanilang bank account na dumating. Kaya napaka-imposible po na hindi yan dumating. Kaya po, nasa 10,000 po yan, yung isa kahapon, another 10,000 po yun na mahigit at meron pa ho daw na isa pang mga 10,000 mahigit pa. So parang mga nasa 35,000 more or less 40,000 po yun. So may mga ganun po dito na naglalabasan ngayon. Imagine niyo po kung hindi po kayo magpa-follow up sa mga ito is 10,000 is 10,000. Malaking pera po rin yan. Napakalaking pera na po ng 10,000. So ito yun. Ito yung sa live ni Joel Salcedo. Na mayroon siyang mga binubulgar. Meron siyang mga ipinapakita pero hindi siya sure. At base dito sa kanyang mga pananalita. Kung ikaw ay isang matapang, Joel Salcedo, ito yung sinasabi ko sa iyo, na para mapapaniwala mo kami or mapapaniwala mo yung mga tao na mga nanonood, yung mga viewers, wag mong takpan yung tunay na pangalan and then sa resibo, then dapat may supporting dyan, no? Hindi yung resibo lamang kasi pwede tayong mandampot ng mga resibo kahit saan lamang, kahit sa basurahan, no? Na pwede natin sabihin or pwede kang magpagawa ng mga resibo, edit mo ganyan yung pangalan. Kailangan dyan may supporting documents, no? Hindi lamang. So ngayon, hindi mo ipinakita yung pangalan ng nagpadala, hindi mo ipinakita yung usapan ninyo nitong taong na ito na nagpadala sa iyo. Paano tayo maniniwala? No? Paano tayo maniniwala yung credibility ng isang tao kung ito'y totoo nga ba ang kanyang mga pinagsasasabi? So, gaya ng sabi ko, kung ikaw ay isang taong matapang, ipakita mo lahat, wala kang dapat itinatago para hindi ka pagdudahan. No? Ito lamang ang masasabi ko patungkol dito sa mga sa kanyang binabanggit, no, na mga tao na binabawi yung pera. Yung mga taong ganito klase, no, gaya ng sabi ko kanina, ito yung mga tao na may mga interest, pansariling interest lamang. Papainan yung kalinga, papainan yung kanilang bibigyan, unti-unti, ilang buwan na magpapadala, magbibigay, tapos pagdating ng pagkakataon, kanilang wawakwakin yung beneficiary ng kalingap. Ganito ang mga style nito, no. Hindi tayo magtataka kung bakit si Joel Salcedo nag-iingay ngayon, no. Nag-iingay kagaya ng sabi ko kanina, gutom na gutom. At bakit si Joel Salcedo nanghihikayat, no? Itong mga ito kasi, no, si Joel Salcedo, hindi naman biglang-bigla na lang dumating dito ulit sa Kalingap. No? Kasi ang pagkakaalam ko, ito'y busy, may mga pabahay itong ginagawa. Pero, sa kanyang mga pagcha-charity, no, sa kanyang mga pabahay na ginagawa ng mga pabahay, walang kita, walang nanonood. Wala talaga, walang nanonood dito sa kanya. Ngayon, bumalik dito sa Kalingap, nanghihikayat sa mga tao na mga galit sa Kalingap para magsanib puwersa sila. No? Ito yung ginagawa ngayon ni Joel Salcedo. No, nananawagan, malamang nagtatayo ito ng grupo na yung mga taong galit sa Kalingap, galit kina Kuya Val, galit kina Kalingap Rob, pag magsasama-sama sila dito, magsasanib puwersa sila dito para siraan yung Kalingap. Pero sad to say, no, maraming mga viewers diyan, supporters ng Kalingap na hindi ninyo mabubulag, no, na hindi ninyo mapapapaniwala sa mga pinagsasasabi ninyo diyan, no. So, hindi na ito bago sa Kalingap, no. Sanay na yung Kalingap sa mga ganitong klaseng tao
na ang motibo lamang pabagsakin ang Kalingap, ang motibo lamang na para siraan ang Kalingap, kahit alam nila na wala silang mas masulid na evidence na naipapakita. Kagaya dito sa kanyang ipinapakitang resibo, ipakita mo ng buo, gaya ng sabi ko, then lagyan mo ng attachment, no? Isang supporting documents na nagpapatunay na talagang itong mga ito ay solid, na talagang meron silang pera na ibinigay dito sa Kalingap, no, sa kinakalingap Rab. At kung ikaw ay isang taong matino para sa akin, no, kung totoo man ito, kung ikaw ay isang taong matino na magbibigay, kung galing sa puso mo yung pagbibigay ng support, kagaya dito sa kay Rina, nagbibigay kayo ng galing sa puso, talaga yung pagtulong ninyo, hindi nyo babawiin, di ba? Kasi ito yung bumabalik na naman yung laban bawi, no? Yung mga ganitong klaseng tao na binabawi yung kanilang mga ibinibigay, pagpapasikat lamang, no? Pagpapasikat para sila'y makilala, pero nakikilala sila dahil sa hindi mabuti. Instead na mabuti yung kanilang pinapakita na tumutulong sila, pero sa ganitong klase na pagbabawi, sa paninira sa Kalingap, lumalabas na ang kanilang pakay dito ay hindi galing sa puso talaga ang pagtulong nila, kundi may ibang pakay silang nais lamang makuha dito sa Kalingap, no? So, sa lahat ng mga viewers diyan, solid supporters ng Kalingap, at saka sa mga nabubulagan diyan, no, sa mga naniniwala dito, sa mga ipinapahayag dito ng mga kalaban ng Kalingap kagaya nito ni Joel Salcedo, huwag kayo basta-basta maniwala, no? Hanggat walang tao na yung mismong sponsor ang nagsasalita laban sa Kalingap, hindi yung idadaan dito sa kina Joel Salcedo or kanino man. Dapat yung maringgan natin mismo, yung sponsor mismo na nagbigay ng pera, tas nandyan yung mga ebidensya niya, doon tayo maniwala. Pero sa kagaya nito ni Joel Salcedo na naglalabas ng mga ebidensya, paninira sa Kalingap, wag natin basta-basta paniwalaan kasi hindi natin alam, baka sa basurahan lamang niya nadampot yung ebidensya na kanyang ipinapakita. Ito lamang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito ni Joel Salcedo, no, na walang sulit na evidence, walang matibay, at saka ang kanyang mga pananalita dito, hindi siya sigurado sa kanyang mga sinasabi. Ibig sabihin, ito'y narinig lamang niya, ito'y nadampot lamang niya kung saan-saan ng mga kwentuhan, parang sa bangketa lamang niya, nadampot itong mga kwentuhan na ito. Huwag tayong basta-basta maniwala. Muli, maraming salamat mga sangkay. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.